Hello guys! Welcome back again sa channel natin. Today, pag-aaralan naman natin kung paano mag-estimate ng slab or flooring ng bahay natin. Tanong, ano ba ang tamang concrete mixture na pwede natin gamitin base sa table na gagamitin natin? Ito yung 1:2:4 Class A mixed proportion na mayroong lakas na 3000 PSI. Okay, bago ang lahat, ihiwalay muna natin yung slab natin o yung flooring natin dito sa model natin. Tapos, kuhanin natin isa-isa yung sukat nila para makuha natin yung volume para sa pag-compute ng semento, buhangin at graba. Gamitin na lang natin yung formula ng volume equals length times width times height. Okay, so simulan na natin. Sa SI1, 8.098 times 3.76 meter times 0.1 meter is equal to 3.04 cubic meter. By the way pala guys, yung 100 mm o 0.1 meter na kapal ng slab natin o flooring, ito yung minimum thickness o kapal ng slab natin. Dahil meron tayong iba-ibang klase ng kapal katulad na lang ng 5 inch, 6 inch na kapal ng slab. Depende sa design ni civil engineer kung ano yung specs na ilalagay niya sa slab natin. So tuloy na natin ulit yung pagkuha ng sukat ng slab natin. 3.76 meter times 3.295 meter times 0.1 meter is equal to 1.23 cubic meter followed by. Okay guys, ngayon nakuha na natin yung volume nila. Let's summarize naman. Sa SA1, meron tayong 3.04 cubic meter, SA2, 1.23 cubic meter, SA3, 0.25 cubic meter, SA4, 0.27 cubic meter, SA5, 0.32 cubic meter, SA6, 1.41 cubic meter. Total volume na 6.52 cubic meter. So ito yung gagamitin natin na volume para makuha natin yung dami ng semento, buhangin at graba. Okay guys, under Class A mixture, kuhanin lang natin yung multiplier natin para makuha natin yung dami ng semento, buhangin at graba. Kuhanin ulit natin yung total volume doon sa nakuha natin sa summarize. Ito yung 6.52 cubic meter times 9 is equal to 58.68 o 59 bags of cement. 6.52 cubic meter times 0.5 cubic meter is equal to 3.26 cubic meter para sa buhangin naman. 6.52 cubic meter times 1 cubic meter is equal to 6.52 cubic meter para sa graba naman. And then, paano naman natin makukompute yung dami ng rebars o bakal para sa slab natin? Bali ganito yun guys. Punta lang tayo sa floor plan natin. Then, makikita natin yung schedule tulad nito. Bali, yung space ng rebars natin dito is 0.25 meter on center. Ibig sabihin yan guys, i-divide natin yung total length ng floor slab natin sa SI1 into 0.25 meter. So, 8.095 meter divide 0.25 meter is equal to 32.38 or 33 plus 1 is equal to 32 bars na may haba ng 3.76 meter. By the way pala guys, ang commercial length na meron tayo is 6 meter, 7.5 meter, 10.5 meter, at 12 meter. Since ang laging available ay 6 meter sa mga local hardware, 6 meter yung gagamitin natin. Dahil yung 7.5 meter to 12 meter, medyo mahirap hanapin yan, madalas ay special order sila. So yung 6 meter, meron siyang wastage na 2.24 meter. Pero pwede naman natin yung gamitin sa SA3 at SA4. Then kuhanin naman natin kung ilang bakal ang papasok sa width na 3.76 meter divide 0.25 meter is equal to 15 plus 1 is equal to 16 numbers of bars. Pero kailangan natin magdugtong kasi bitin yung 6 meter na haba ng bakal. So 8.095 minus 6 meters is equal to 2.095 plus yung splicing o dugtungan around 0.6 meter, bali 2.05 meter plus 0.6 meter is equal to 2.695 meter. Then yung wastage natin na 3.05 meter, pwede uli siyang gamitin na pangdugtong dun sa 6 meter na bakal. At yung magiging wastage niya, pwede natin siyang gamitin sa iba tulad ng stirrups o anilyo. And then proceed naman tayo guys para sa tie wire. Kung gaano karami ang magagamit natin na panali dito sa slab natin.
And then, ang common size ng tie wire na ginagamit is number 16 GR wire. Bali, ganito lang guys ang pagkuha. Total numbers of bars na nakuha natin yung 34. And then, i-multiply lang natin yung total numbers na 16 na nakuha natin sa width is equal to 544 intersection. Ito yung guys sa picture. And then, ang common length ng tie wire natin is around 0.3 meter to 0.35 meter. So, let's say 0.35 meter yung gagamitin natin. And then, i-times lang natin dun sa number of intersection kanina na nakuha natin na 544 is equal to 190.4 meters ang haba na kailangan natin. And then, of course guys, hindi per metro or per meter yung bibilhin natin sa hardware, kung hindi per kilo nila binebenta to. Kung per meter yan, baka ipinalupot sa yan ni mamang tindero at hindi ka na makauwi. Okay guys, let's proceed naman para i-convert yung meter to kilo. So sa 1 kilo guys ng tie wire, meron tayong 53 meter. Bali, 190.4 meter i-divide natin sa 53 is equal to 3.59 or 3.6 kilo ng tie wire ang kailangan natin para sa SA1 na slab. And then guys, isummarize lang natin yung mga nakuha natin na materyales para sa SA1. Cement, 28 bags. Buhangin, 1.52 cubic meter. Graba, 3.04 cubic meter. Rebar, 58 numbers, 6 meter length, 10 mm diameter. Tie wire, 3.6 kilo. And then guys, yung ibang parts ng slab natin, kayo na bahala mag-estimate. I-follow nyo lang yung procedure natin sa pagkuha for sure. Magagawa nyo din yung ginawa natin ngayon. Bali, dito na nga nagtatapos ang video natin guys. Kung nagustuhan mo itong video natin, paklik naman ng like button at pasubscribe na rin para lagi kang updated sa lahat ng tutorial video natin tulad nito. See you next time and bye!